Sa panahon ng kahirapan, maraming tao ang nakaranas ng gutom sa buong mundo. Ang mga lata ng Spam ang nagsalba sa kumakalam na sikmura ng bawat isa. Ang pagiging kumbinyente, hindi basta-basta nasisira at pagkakaroon ng mataas na calorie ang naging mga dahilan kung bakit ito naging ideal upang kainin ng mga Amerikanong sundalo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Mula nga noon ay walang nag-akala na maraming tao sa buong mundo ang nagkahilig na kumain ng Spam at marami rin ang hindi nakakaalam na gawa ito sa parte ng baboy na hindi masyadong pinapansin. Kaya naman ating pag-usapan kung paano nga ba nagsimula ang Spam. Paano nga ba ito naging isa sa pinakamabentang brand ng delata sa buong mundo na tinatayang umaabot sa 120 milyong piraso nito ang naibebenta taon-taon. Pero syempre, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para laging updated ka sa mga i-upload kong video. Sa channel na ito, gumagawa ako ng mga video na nagbabahagi ng mga kwento at impormasyon patungkol sa iba't ibang bagay na bahagi na ng ating buhay. Ang kwento ng Spam at ng Hormel Foods ay nagsimula kay George A. Hormel na ipinanganak noong 1860 sa Buffalo, New York. Noong si George ay 5 taon, ang kanyang pamilya ay lumipat sa Ohio kasama ang kanyang tiyuhi na si Christian Hormel at kaibigan ng pamilya na si Ferdinand Heyer. Pagkagaling sa paaralan o kaya naman ay tuwing araw ng walang pasok ay nagtutungo sa tannery si George kasama ang anak ni Ferdinand Heyer. Pagkatapos ng ilang taon, nagkaroon ng problema ang tannery at tuluyang nagsara. Dahil dito, ang noong 12 taon na si George ay tumigil sa pag-aaral upang tumulong sa kanyang pamilya at maghanap ng ikabubuhay. Minsan siyang nagtrabaho sa palengke, partikular sa tindahan ng karne, at dito natuto pa ng mas maraming bagay gaya ng paghiwa ng karne, paggawa ng sausage at pagdi-deliver. Sumubok din si George na magtrabaho sa pantalan ng barko at paggawaan ng kahoy bago ito muling bumalik sa meat industry. Ang kanyang tiyuhin na si Jacob Decker sa Chicago ay may tindahan ng karne at dito natutong magproseso at magpackaging ng karne si George. Kumikita lamang ito ng $1.25 per day o may katumbas sa kasalukuyan ng 70 pesos, kaya naman nagdesisyon itong pagtungo sa Kansas. Unti-unti ay napapaisip si George kung hanggang kailan siya makakahanap ng pangmatagalang trabaho at hindi na mawawalay rin sa kanyang pamilya. Kaya naman taong 1887 nang mabalitaan itong nasunog ang meat shop ng kanyang minsang naging kliyente sa Minnesota at ayaw nang ituloy ang negosyo, dito naisip ni George Hormel na bilhin ang meat shop at pangasiwaan ito. Kasama ang anak ng unang may-ari nito, itinayo nila ang Frederick and Hormel Meat Market, ngunit hindi rin nagtagal ang kanilang business partnership. Hindi pinanghinaan ng loob si George sa pagsasara ng naipundar na negosyo. Ang nakuhang pera ni George sa nagsarang negosyo ang ginamit nito upang makapagsimula ng sarili nitong packing business na may pangalang George A. Hormel and Company. Sa maraming taon nitong pagtatrabaho sa industriya ng karne, nalaman nitong ang karne ng baboy ang may pinakamataas ang benta at halos lahat ng parte nito ay naibibenta. Dahil dito, nag-focus si George sa pork packing. Noong mga panahong iyon ay ilang kumpanya na ang naghahari sa larangan ng meat packing na tinatawag na Big Five at nakapagpuproduce ng humigit kumulang na 12 milyong bilang ng karne ng hayop na kayang iproseso nito taon-taon. Upang maging kakaiba, dito naisip ni Hormel na mag-focus sa kalidad, makabagong pamamaraan at limitahan ng dami ng nasasayang. Hindi ito nagpabaya kaya't mula sa pagkatay hanggang sa pagbebenta at paglilinis ng pig pens ay tinututukan ito. Sa halos 20 taon nitong pagnenegosyo ay dito na nakita ni George ang bunga ng kanyang pagsusumikap sa pamamahala ng kanyang negosyo. Umabot na sa $1 milyon ang iniaakyat nitong benta sa kumpanya kada taon. Kasabay nito ay ang paglilipat ng pamamahala sa George A. Hormel Corporation sa kanyang anak na si J. Hormel bilang pangulo. Nang minsang bumisita ito sa isang kaibigan na si Paul Jorn sa Germany, dito natutunan ni J. Hormel sa kanyang kaibigan ang preservation process na ginagawa nito sa ham
at paglalagay sa lata. Kaya naman hinikayat nitong magtungo sa Amerika ang kanyang kaibigan upang gumawa ng canned ham product para sa kumpanya ng kanyang ama. At makalipas ng 1 taon, dito inilabas ng George A. Hormel Company ang kauna-unahang dilatang ham na tinawag na Hormel Flavored Sealed Ham. Ang paglalabas sa merkado ng nasabing produkto ang nagpakilala pa sa kumpanya sa buong mundo at nagbunga sa paglalabas pa nito ng kahalintulad na produkto gaya ng spice ham at whole chicken. Sa ilalim ng pamumuno ni J. Hormel, pinalitan nito ang pangalan ng kumpanya at tinawag ng Hormel Foods na nakilala na bilang isang kumpanya ng mga ready-to-eat na produkto. Ngunit ang pinakapopular nitong produkto ay madidiscover pa lamang ng kumpanya. Nang tumama ang Great Depression, ang benta ng kumpanya ay unti-unting bumaba. Nagdesisyon si J. Hormel na maglabas ng panibagong produkto. Naisip nito ang palaging itinuturo sa kanya ng kanyang ama na iwasan ang pagsasayang. Naisip nitong gamitin ng pork shoulder na isang parte ng baboy na hindi masyadong pinapansin at karaniwang itinatapon lamang. Naisip ng kumpanya na maaari pa itong maibenta sa mamamagitan ng pagproseso nito at paglagay sa delata. Matapos na magpa-contest ang Hormel Foods sa magiging pangalan ng papalabas nitong produkto, dito napili ni Jay ang salitang spam na pinaniniwalaang mula sa mga salitang spice ham o kaya naman shoulder of pork and ham. Nang inilabas sa merkado ang spam sa huling taon ng Great Depression na nagkakahalaga lamang ng 29 cents sa dolyar o may katumbas sa kasalukuyan na 16 pesos kada isa, ito ay maaring i-imbak sa matagal na panahon nang hindi kinakailangang ilagay sa refrigerator. Ang spam ay maaari ring lutuin sa iba't ibang pamamaraan, gaya ng pagprito, paglaga at pagpapasingaw sa tubig. Sa mga unang advertisement na inilabas ng Hormel Foods ay sinasabi nito ang iba-ibang lutuin na maaring magawa sa spam na hindi na nangangailangan ng matagal na preparasyon at mula nga noon ay naging bahagi na ng hapagkainan ng bawat pamilyang Amerikano. Nang pumutok ang ikalawang digmaang pandaigdig, dito mas nakilala ang spam sa buong mundo. Ito ang naging pangunahing pagkain ng mga sundalong Amerikano dahil sa presyo at madaling dalhin kahit saan. Daan-daang milyong lata ng spam ang pinadadala ng Amerika sa Pasipiko para sa mga sundalo nito. Sa kabilang banda naman, sa bawat bansa na madestino ang mga Amerikanong sundalo, ipinakilala nito ang spam sa mga lokal. Sa Guam, Japan at South Korea, dahil sa malawakang kagutuman dala ng digmaan, ang lata ng spam ang isa sa mga naging paraan upang malabanan nito. Nang dumating ang mga sundalong Amerikano sa Pilipinas, karaniwang ipinagpapalit ng mga ito ang lata ng spam sa ilang produkto gaya na lamang ng sariwang itlog. Samantala, noong Korean War, naging malaking bahagi rin ng spam bilang pangunahing mapagkukunan ng protina. Ang mga gutom na mamamayan ay nagtutungo sa base militar ng mga Amerikano upang bumili ng tira-tirang pagkain, habang ang iba naman ay namumulot na lamang sa mga abandonadong military bases upang may makain. Madalas silang bigyan ng lata ng spam o kaya naman ay makakita nitong nagkalat lamang na nagbunga sa pagkakaimbento ng isang Korean comfort food na budae jjigae o army stew na ang pangunahing sangkap ay spam. Katulad sa bansang Korea, naging bahagi na rin ang spam ng ilan pang lutuin ng karatig bansa nito dahil sa kakapusan ng supply ng karne habang at pagkatapos ng digmaan. Sa bansang Japan, ginagamit ang spam sa pagluluto ng onigiri rice ball, habang sa Hong Kong ay sinasangkapan nila ng spam ang kanilang stir-fry noodles at ilang may sabaw na pagkain gaya ng spam at macaroni soup. Habang sa Pilipinas naman ay naging kasama na natin ito sa umagahan na kilala bilang spam silog. Samantala, dahil sa natatamong kasikatan ng spam ng Hormel Foods Corporation, naglabas pa ito ng iba pang produkto ng spam. Mayroon na ito sa kasalukuyan ng spam burger, spam light, spam hot and spicy, spam with bacon, teriyaki spam, jalapeno flavor at spam spread. Sa kasalukuyan, makakakita tayo nito sa mga grocery store dito sa Pilipinas at patuloy pang nakikilala sa buong mundo. Sa Hawaii, taon-taon na ipinagdiriwang Spam Festival at kumukonsumo ng mahigit kumulang na 7 milyong dilata ng spam taon-taon ang nasabing bansa. At tinagurian pa nga ang Guam bilang Spam Capital of the World.
Sa South Korea, madalas na ipinanreregalo ang spam tuwing may okasyon. At dito sa Pilipinas ay hindi maikakailang madalas na may kasamang spam ang ipinadadalang balikbayan box ng ating kapamilya mula sa ibang bansa. Meron ba sa inyo mga katanong ang madalas kumain ng spam? Hintayin nga natin ang inyong sagot at ating babasahin yan isa-isa sa comment section. Kung nagustuhan ninyo ang video mga katanong, ay huwag kalimutang i-like at i-share. Hanggang sa susunod na video mga katanong, maraming salamat sa panonood. Tandaan natin, kung may tanong, alamin ang sagot upang sa kaalaman nito humantong.